Hello for millennials! Ngayong araw, tayo po'y nakapag-harvest na po ng mulberries at ito po'y gagawin na po nating wine for trial po para tayo po'y makapagawa po ng successful po na wine dito po sa ating lugar. Unang ginawa po natin, ito po'y nilagay natin sa ating kawali at nilagyan po natin ng equal amount po ng water. By volume po tayo, no? Kung gaano po karami yung tubig, ganun din po karami yung ating mulberries po. Katapos po ang ilang minuto, ito po'y kumulo na, no? At siguraduhin po natin na habang kumukulo na po yung ating mulberries, ito po ay crush po natin o i-punch po natin gamit po yung ating sandok para masigurado po natin na lahat po ng mulberries po ay natitiyak po nating nadudurog at nakukuha po natin yung katas po nito na mahalo po dun sa ating tubig. Kaya magkakaroon na po ng kulay na violet to red color na po yung ating mulberries po. Ito po ay trial pa lamang na gagawin po natin pero sana pinapanalangin po natin na maging successful po yung paggawa po natin ng wine. Dahil tayo po nung college ay nag-training din po sa winemaking sa Department of Agriculture at ito po ay naging successful naman po. Yung pagpapakulo pala for millennials ng ating mulberries po ay nabot lamang ng kalahating oras upang masigurado po natin na lahat po ng mulberries po ay nakrush po ng maayos at nahalo po yung mga katas po niya doon po sa tubig na hinalo po natin upang manuot po yung lasa ng mulberry juice at ito po ay mag-undergo po ng fermentation sa ating bote para ma-assure natin na ito po ay magkakaroon ng lasang wine. Konting tiyaga nga lang po sa pag-crush po ng mulberries po, no? Wala po kasi tayong blender na pwede pong i-crush na po muna yung mulberries bago po nating pakuluan para ma-ensure natin na lahat po ng mulberries po ay talaga pong na-crush po ng maayos. Kaya ito na lang po yung ginawa po ng alternative way para kahit paano makuha po natin yung purong katas po ng mulberries po at maihalo po natin sa paggawa po ng wine. After po 30 minutes, ito po'y kailangan po muna nating palamigin para masigurado po natin na hindi po tayo mapapaso at hindi po masisira po yung ating wine. Ayon po kasi sa pagbabasa ko po, no, kapag yung mulberries po or yung mga juices po na ginagawa nating wine, kapag ito po ay mainit pa at ito po ay packaging na po natin or ferment na po natin, ito po ay nasisira ng kaagad. So, kailangan po natin itong palamigin ng maayos upang masigurado po natin na maging successful po yung ating winemaking po. Sa kabilang banda for millennial, tayo naman po ay maghahanda po ng ating fermentation bottle. Ito po yung ating lumang wine bottle po na nabili natin last December at gagawin po natin tong fermentation bottle po natin. Binutas lang po natin yung takip po niya at doon po natin ilalagay po mamaya yung hose na kung saan yung hose na yun ay paglalagyan natin po ng another na bote na may tubig po para ma-assure natin na yung ating gagawin pong mulberry wine po ay hindi po papasukin ng hangin. In short po, tayo po yung mag-practice po ng anaerobic fermentation po nang wala pong hangin po ang nakakapasok sa ating mulberry wine po. Sa kabilang banda naman po, tayo naman po ay magkakaroon ng pagsasala ng lahat po ng mga solid mulberries at dun po sa ating liquid mulberries po upang ma-assure natin na hindi po masisira agad yung ating gagawin pong wine. May pagkakataon po na sinasama pa rin po yung mga prutas po ng mulberries at ating fermentation upang manuot daw po yung lasa ng mga mulberries. Pero sa ngayon po, pig-try po natin na hindi po siya isama upang ma-ensure natin na kahit paano magkaroon tayo ng successful trial po ng ating mulberry juice or wine. Matapos po lahat ng ginawa natin, ito po inilagay na po natin sa ating fermentation bottle upang dito po tayo magkaroon ng fermentation sa loob po ng 1 linggo para makita natin kung successful po yung ating ginawa. By the way, shout out po pala sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa ating mga contents, lalo na po sa ating mga estudyante dito po sa Mayon, Castilla, Sorsogon. At maraming salamat din po sa mga supporters at saka po sa mga nanonood ng ating mga vlogs sa iba't ibang lugar po. Kung gusto niyo po magpa-shoutout next time, maaari po kayong mag-comment or mag-chat sa atin para kahit paano may bigyan natin sa ating video lahat po ng inyong gustong i-shoutout. Matapos po yun, tinakpan na po natin yung ating fermentation bottle ng takip po nito na kung saan ito po ay meron na po nakakapit po na hose at ito naman po ay ilalagay po natin doon po sa bote na meron pong tubig para ma-assure natin na wala po makakapasok na hangin
pero po yung acid galing po doon sa ating mulberry juice po na gagawin po nating wine ay nai-release po ng maayos dun sa ating plastic bottle na merong tubig. So para po tayong si Einstein. By the way, naglagay po tayo ng 1 kutsara po ng yeast para mas masarap at magkaroon ng tapang yung ating ginawa pong wine. Hanggang dito na muna tayo for millennials sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Abangan nyo po ang update namin for millennials. Happy farming!